Ngayong alam ko na kung saan kayo naglalagay ng babae mo. Tamang-tama ang asidong ito na isasabi ko sa mga mukha nyo. Para pare-pareho na tayong mga pangit. Tulad ng palagi mo sinasabi sa akin. Masyado mong binusabos ang pagkatao ko. Pwes, magtotoos tayo! Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Paano nga ba ang muling pagbuo sa pagpapahalaga sa sarili matapos ang isang masakit na pagtatatwa? Mga kaibigan, tungayan natin ang naging karanasan ni Gloria sa ating dulang sa kanyang panahon. Golfo, parang awa mo na. Magbalik ka na sa bahay. Hindi ko kaya, wala ka. Pag hindi ka pa rin tumigil ng kasusunod sa akin, tatadya ka na kita sa mukha. Gloria, pikon na ako sa'yo. Sige, kapag hindi ka pa umuwi, magpapakamatay ako. Totoo sinasabi ko. Tatalon ako sa overpass. Ba, ay dito malong ka. Siguruhin mo lang na pagbagsak mo sa ibaba, durug-durug na ang katawan mo, ha? Para hindi mo na ako mabuisit. Teka! Napakasakit mo naman magsalita. Wala naman akong ginawang masama sa'yo para tratuhin mo ako ng ganito. Buong buhay ko, minahal kita, pinagsilbihan. Ayoko na nga sa'yo. Tingnan mo nga tsura mo. Ang tanda-tanda mo na. Ang pangit mo pa. Pati amoy mo, hindi ko na masigmura. Amoy lupa ka na. Napakalupit mo. Wala kang puso. Chang, hindi po ba nagawin rito sa bigasan niyo si Inay? Wala na po kasi sa bahay nang magising ako eh. Aba, hindi ah. Maaga akong nagbukas ng tindahan pero hindi pa siya sumisilip dito. Ang inaalala ko po, baka hinahanap na naman si Itay. Ang mahirap pa, baka madisgrasya sa kasusunod kay Itay. Mabiblis ang mga sasakyan sa highway. Hindi pa naman marunong tumawid si Inay. Ewan ko ba dyan sa inay mo? Hindi na lamang hayaan ng itay mo sa pagmumurang kamyas. Mahirap pigilin ng tao ng gigigil. Si Itay naman kasi, tumatandang paurong. Hindi na bagay sa kanyang edad ang mga ikinikilos niya. Halos hindi na nga po umuwi ng bahay. Basta ang alalahanin natin ang nanay mo. Ang mabuti pa eh, sasara ko muna itong tindahan. Oh, Tutulungan kitang hanapin siya. ay, Masyado rin ako nag-aalala sa ibinalita mong yan. maraming salamat po, Chang. Hindi na rin po ako makapasok sa trabaho hanggat hindi umuwi si nanay. Nagkapatong-patong na po mga projects na inaasikaso ko sa marketing company nang dahil sa kahanap sa kanya. Tama si Dolfo. Kapag tumalon ako sa overpass na ito, kailangan patay na ako pag bumagsak sa ibaba. Sana nga masagasahan din ang katawan ko ng mga sasakyan para magkadurog-durog na. Yung hindi na ako magkakaroon pa ng pagkakataong mabuhay. Para makalaya na rin ako sa pananakit nito ako sa damdamin ko. Gusto ko na talagang mamatay. Gusto ko nang mamatay. Hoy! Mister! May bawal pong tumayo riyan sa
gwardiya. Ah! Gloria! Gloria, hoy, gising! Ano ba? Ate, Helen, Ako nga. Bakit ka rito natutulog sa hagdan ng overpass? Ang daming taon dumadaan dito. Halika na, umuwi na tayo sa inyo. ayoko. Hahanapin ko pa si Dolpo. Uwi lang ako ng bahay kapag kasama ko na ang asawa ko. Ano ka ba? Halika na. Nag-aalala na si Carlos sa iyo. Kung saan-saan na rin nakarating yung anak mo sa kahanap sa iyo. Ayoko umuwi, Halika ate. na. Ayoko! Yung ipinangako mong maraming pera. Baka ako nakakalimutan mo, Dolfo. Huwag kang mainip, Mimiko. Nag-file na ako ng disability claim. Sa'yo lahat mapupunta ang pera makukuha ko ron. Promise? Oo, promise na promise. Mabuti pa. Pera na sa barong-barong na tinitiran mo. Ha? Doon, masusolo kita. Masyado na naman akong nasasapik sa'yo eh. You can trust in me, our love will ever last. Ngayon, alam ko na kung saan kayo naglalagi ng babae mo. Tama. Ang asidong ito na magsasabay sa mga mukha niyo. Para pare-pareho na tayong mga pangit. Tulad ng palagi mong sinasabi sa akin, Dolfo. Masyado mong binusabos ang pagkatao ko. Pwes, pagtutuos tayo. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo na makita mo ako, Mimi? Tulko? Bakit may baril ka nga kasing dala? Pamproteksyon ko to sa'yo, di ba? Kapag may nang dengue sa'yo. Pero kapag nalaman kong dengue mo ako sa party ko, sa perang makukuha mo sa bago mong kalaguyo, siyempre, sa ulo mo puputok ang baril na to. Ay, teka muna. Wala pa nga yung pera eh. Kung naiinip ka, gilalo na ako, di ba? Ibibigay ko naman sa'yo yung party mo. Maghintay ka lang. Eh, alam mo namang mainipin ako eh. Hindi ako pwedeng maghintay ng matagal. Ako at ang dala kong botelya ng asidong ito ang sisingil sa atraso sa akin ni Dolfo at ng kanyang babae. Anong ibig mo sabihin na bulilyasa yung pera makukuha mo sa disability claim mo, Dolfo? Nabisto nga kasi ng doktor ng agency na sumuri sa x-ray result na sinamit ko na hindi akin yung negative nung x-ray. Di ba sabi ko nga sa iyo, namiki lang ako ng x-ray para makapag-file ako ng disability claim. Ang problema nga, ngayon ang balik dito ni Turco. Sino ba kasing turko yun? Huwag mo sabihin bukod sa akin. Kalaguyo mo rin yun, Mimi. Ano ba naman, Mama? Tingnan mo nga, kamamadali mo. Nabunggo mo ako. Ayun tuloy, nabasag yung dala kong bote ng gamot. Tingnan mo, oh. Hoy, ikaw ah.
Kung ayaw mong madamay sa gulong mangyayari dito, umalis ka na! Alis na! Sino ba yung puwisit na yun? Dahil sa kanya, nasira ang plano kong paghihiganti ngayong gabi. Pero, bakit sa barong-barong na kinaroroonan din ni Nandolfo siya pumunta? Mga manloloko kayo, ha! Hello! Oh, Diyos ko! Boses yun ni Dolfo! Oh, Nay! Saan ba kayo galing? Kung saan-saan na kami nakarating ni Chang Helen sa paghahanap sa inyo. Patay na ang tatay mo, Carlo. Oh, Patay na siya. paano nang nalaman? At paano nangyari? Oh, pinagluto kita ng tinola para ka ako makabawi ka ng lakas mula sa mga nakaraang araw na kung saan ka nga napapadpad at lakad ka ng lakad na wala naman direksyon. Eto rin ang kanin. Sige na, masarap yung sabaw. Kumain ka na. Ate Helen, maraming salamat. Siya nga pala, chinek ni Carlo yung magiging kalakaran ng pensyon mo sana mula sa ahensya ng gobyernong may kinalaman sa mga benepisyo makukuha mo mula sa pagkamatay ni Dolpo. Ang masaklap, sa sobrang dami ng loan ng asawa mo na hindi naman nabayaran, medyo matatagalan bago ka makakuha uli ng pensyon. Hanggang sa manghuling sandali niya dito sa mundo, naging napakadamot pa rin niya sa akin. Pero ngayon patay ng asawa mo, palayain mo na rin ang sarili mo sa masasakit na alaalang sinapit mo sa kanya. Kalimutan mo na ang masasamang nangyari para makapamuhay ka na masaya. Paano, Ate Helen? Pagod na pagod pa rin ang isip at katawan ko. Pati ang emosyon ko. Ihinto mo na ang pakikipaglaban sa mga hinanakit, Gloria. Huwag mong hayaang pigilin pa rin ang mga yun na magiging isang bagong buhay na sisimulan mo. Tandaan mo, nagsisimula sa pagtanggap sa katotohanan ang pagsisimula sa ating mga sarili. Gawin mo makahulugan ng iyong buhay sa bagong taong darating. Maraming hinihingi ang buhay, ngunit habang dumaraan sa proseso nito, matutuhan pa rin isabuhay ang mga bagay na kaaya-aya at kapaki-pakinabang sa muling pagbangon para sa pakikibaka rito sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Maynard Landicho Jr., Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar, Musical Scoring Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo ng mama mo. Pero matagal ko nang pinagsisihan yun. Anak, patawarin mo na ako. Sa totoo lang, sinubukan ko naman tanggalin sa puso ko ang galit sa inyo. Pero tuwing naaalala ko yung araw na umalis kayo ng bahay at namatay si Mama, naghahalo ang sakit at galit. Handog ng DZRH ang tula
sa kanyang panahon. Likas sa ating mga Pilipino ang malapit sa ating pamilya at kamag-anak. Ngunit paano kung ang isang miyembro ay naligaw ng landas at nakagawa ng kasalanang ikasisira ng buong pamilya? Makukuha mo ba siyang patawarin at muling tanggapin? Mga kaibigan, naririto po ang naging karanasan ng pamilya ni Cassie sa ating dulang sa kanyang panahon. Eto na. Luto na yung hapunan natin. Pasensya kahit naghintay kayo ng matagal. Ano ba yung niluto mo, mahal? Pork kumba. O tara na, kain na tayo. Oy kasi, baba mo na muna yung cellphone mo. Tama na yan. Mamaya na pagpe-Facebook. Ma, birthday po pala ni Lolo Ben ngayong araw na to. Oh, kanino mo naman nalaman yan, anak? Nag-message po sa akin si Ate Helen, pa. Ha? Huwag na natin siya pag-usapan. Kumain na lang tayo. Ma, hindi po ba natin bibisitahin si Lolo Ben sa bahay niya? Balita ko po kasi mag-isa na lang po siya dun eh. Nag-aalala po ako kasi matanda na siya. Ay, hindi na natin problema yon. Hayaan mo nang sinamila at Helen ang masikaso sa matandang yon. Edna, ama mo pa rin siya. Bakit? Siya ba naging mabuting ama sa akin? Ha? Naging mabuti ba siyang asawa kay mama? Hindi. Nasira ang pamilya namin dahil sa pagiging makasarili niya. Edna, matagal ng panahon yun. Hindi mo pa rin ba siya mapapatawad? Hindi, Val. Hindi ko kaya. Maalala ko pa lang yung mga kasamaan niya sa amin ni Mama. Kumukulo pa rin ang dugo ko. Kaya ikaw kasi ha, wag mong mababanggit sa bahay na itong pangalan ng lolo mo kung ayaw mo magkagulo sa bahay na ito! Hello? Kasi, nakatira sa isang barong-barong sa ilalim ng tulay si Lolo Ben. Paminsan-minsan, dinadalaw namin siya ni Mama. Nakita ko yung sitwasyon niya dun. Grabe, nakakaawa. Ganun ba, Ate Helen? Oo. Ginagawa namin ni Mama ang lahat para magtulungan si Lolo Ben. Pero syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon. Alam mo naman, gipit din kami. Oo, naintindihan ko naman yun. Saan ko ba makikita si Lolo Ben? Bala ko sanang dalawin. Dun sa tulay ng San Bartolome, malapit sa simbahan ng St. Catherine. Malayo yun sa inyo, di ba? Oo, pero kahit na ganon, pinagtsatsagaan pa rin namin ni Mama. Ang totoo niyan, sinasama na namin si Lolo Ben na umuwi ng bahay. Pero ayaw niya. Kaya naisip ko, baka kayong hinihintay niya. Oh, sige, Ate Helen. Pupuntahan ko si Lolo Ben bukas. Ang putik naman dito. Pero maraming mga nakatira dito sa ilalim ng tulay ah. Saan kaya ditong bahay ni Lolo? Ay, sandali. Parang ayun yata ah. Mapuntahan nga. Tao po? Lolo Ben? Si Cassie po ito. Lolo, nandiyan po ba kayo? Yeah. Ay, Wala si Lolo Ben ngayon sa bahay. Umalis siya, pumunta ng health center. Meron kasing libreng check-up, gamot at mga pagkain para sa mga seniors. ay, ganun po ba? Kung gusto mo, bumalik ka na lang mamayang hapon. Sigurado nasa bahay na si Lolo Ben ng mga oras na yan. Sige po, babalik na lang po ako. Ano nga pala ang pangalan mo, Iha? Para masabi ko kay Lolo Ben pag uwi niya. Pakisabi po, dumalaw po si Cassie. Bale, apo po ako ni Lolo Ben. Ay, sige, Iha.
Nasaan na kaya si Lolo Ben? Alam kong dito siya dadaan pa uwi eh. Teka, ay, parang may natatanaw ako. Si Lolo Ben na yun. Teka, lalapitan ko na siya. Lolo Ben? Lolo Ben? Kasi, ikaw ba yan, Apo? Opo, ako po ito. Pumunta po ako sa bahay ninyo sa ilalim ng tulay. Pero wala po kayo, kaya hinintay ko po kayo dito. Ganun ba? Opo. Tara, Apo. Sumama ka sa akin sa bahay ko. Hoy, kanina pa ako pagod eh. At saka, para makita mo ang aking simpleng pamumuhay. Dito ako nakatira, Apo. Sobrang liit naman po ng bahay nyo, Lolo. 2 tao lang po ang kasya dito. Tapos, saan po ang banyo ninyo? Dyan lang ako sa ilog dumudumi. Ho? Oo. Kung maliligo naman ako, doon ako sa poso. Malapit dito. Ako lang naman kasing mag-isa rito eh. Kaya sapat na sa akin yung ganito kalaking bahay. Pero hindi po ito bahay, Lo. Parang kulungan lang ito ng aso. Oh, Bakit hindi po kayo humingi ng tulong sa mga kamag-anak natin? Si Tita Mila, nagpipresenta na nga pala siyang isama kayo sa bahay nila. Bakit hindi na lang po kayo sumama sa kanila? Apo. Sa totoo lang po, Lolo Ben, naawa po ko sa kalagayan ninyo. Hindi po ito simpleng pamumuhay. Miserableng buhay po ito. Ganun talaga, Apo. Siguro, pinagbabayaran ko lang yung nagawa kong kasalanan sa lola mo at kay Edna. Siya nga pala, kumusta na ang mama mo? Ayos naman po kami, Lo. Kayo pong inaalala ko eh. Pagkatapos ko pong makita itong sitwasyon ninyo, hindi po ako alis dito nang hindi kayo kasama. Lolo, mag-impake na po kayo. Isasama ko na po kayo pabalik sa bahay namin. Apo, siguradong hindi papayag ang mama mo. Alam mong, abot langit ang galit sa akin noon. Ako na lang po ang bahala kay Mama. Basta, Lolo, hindi ko na po hahayaan na maghirap kayo ng ganito. Ma? Pa? Kasama ko po ngayon si Lolo Ben. Sino may sabi sa'yo kasi na dalhin dito ang taong yan sa bahay natin? Nakita ko po yung kaawa-awang buhay ni Lolo sa ilalim Wala ng akong tulay. pakialam kung naghihirap ang taong yan. Dapat lang sa kanya yan. Pamilya pa rin natin si Lolo. Hayaan niyo na lang po bang maghirap ang sarili ninyong ama? Bakit siya? Tinuring ba niya kaming pamilya ni Mama? Ha? Nagpakabuti ba siyang ama sa akin? Hindi! Edna, anak. Wala kayong kwentang ama! Wala! Edna. Kaya pwede ba? Lumayas kayo sa pamamahay ko! Edna, tama na. Kahit anong kasalanan pa sa'yo ni Tatay Ben, ama mo pa rin siya. Hindi siya lalayas ng bahay. At ano? Patitirahin mo ang taong yan dito sa bahay natin? Narinig mo naman yung sinabi ni Cassie. Kawawa ang buhay ni Tatay Ben sa ilalim ng tulay. Pagbalik-balik na rin man natin ang mundo, kapamilya pa rin natin siya. Hindi ako makapaniwala na sinasabi mo yan sa akin. Oo, malaking paghamaling nagawa ng tatay mo sa buhay mo noon. Pero matagal na panahon na yun. Hindi ka ba matututong magpatawad? Edna, pakiusap. Matatanda na rin tayo. Panahon na siguro para tanggalin mo ng galit sa puso mo. Kung gusto mong patirahin ang matandang yan dito, Ito lang kayo. bahala ka. Basta wag nyo lang ihaharap sa akin yan.
Ben, ayos lang po ba kayo dito sa kwarto ninyo? Oo. Oo, Apo. Pero nalulungkot lang ako ngayon. Huwag po kayo mag-alala. Mapapatawa din po kayo ni Mama. Sa nakita ko kanina, parang imposible pang mapatawad niya ako. Pero alam mo, kasi matagal ko nang pinagsisisihan yung mga kasalanang nagawa ko sa kanila ng lola mo. Inaamin ko, naging marupok ako noon. Nagpadala sa tukso ng ibang babae. Naging makasarili ako. Sumama ako sa aking kabit. Pero dumating ang panahon na nanghinayang ako dahil pinakawalan ko ang lola mo. Sising-sisi ako nung talikuran ko ang pamilya ko. Buong buhay ko kasi pinapagabag ako ng konsensya ko. Huwag na po kayo umiyak. Alam mo po, walang araw o gabi akong nagdarasal na sana mapatawad din ako ng anak kong si Edna. Iyon na lang ang kaisa-isa kong hiling sa Panginoon bago ako mamatay. Lolo Ben, tutulungan ko po kayo para mapatawad na kayo ni Mama. Kasi, tapos ka na ba maglaba dyan? Kung tapos ka na, may ipapagawa na sana ako sa'yo. Kasi! Edna, anak, Ano kailangan nyo? pwede ba tayong mag-usap? Sana mapagbigyan mo ko kahit ngayon lang. Wala tayong pag-uusapan. Alam kong malaking kasalanan ko sa inyo ng mama mo. Pero matagal ko nang pinagsisihan yun. Patawarin mo na ako, anak. Sa totoo lang, sinubukan ko naman talagang tanggalin sa puso ko ang galit sa inyo. Pero tuwing naaalala ko yung araw na umalis kayo ng bahay at namatay si Mama, nagkahalo ang sakit at galit. Natatandaan niyo ba yon? Nung gabing na yon? Oo, tandang-tanda ko pa yun. Nagpaalam pa kayo kay Mama na aalis para sumama lang doon sa kabit niyo. Pinigilan niya kayo, nagmakaawa siya, lumuhod pa siya sa harapan niyo, pero nagmatigas kayo. Ang sabi niyo pa, isang malaking pagkakamali na pinakasalan niyo si Mama. Nung marinig ko yun, na-realize ko na para sa inyo, isang malaking pagkakamali ang pamilya natin. Tapos nagpumilit pa rin kayong umalis, kahit si Mama halos maglupa sa ina sa sahig. Tapos inatake siya sa puso. Tinatawag ko kayo para humingi ng tulong. Anong ginawa nyo? Lumingon lang kayo. Wala kayong reaksyon. Tapos tinalikuran nyo lang kami. Anak. Ang sakit nun. Namatay si Mama nang hindi nyo man lang tinulungan. Kaya hindi nyo ako masisisi kung hanggang ngayon galit pa rin ako sa inyo. Anak, hindi mo lang alam. Buong buhay ko, pinapagabag ako ng konsensya ko nang dahil sa nangyari nung gabi na yon. Ilang beses kong inihingi ng tawad yun sa Diyos. Pero hanggang ngayon, mabigat pa rin sa dibdib ko. Alam ko, Edna, hindi ko na mababago ang nakaraan. Pero handa akong itama iyon ngayon. Hindi ba parang huli na ang lahat? Para gawin nyo yan? Hindi pa huli ang lahat, anak. Hanggat nabubuhay ako,
patawarin mo na ako. Nakikiusap ko. Hayaan mo kong punan na ang mga pagkukulang ko sa iyo bilang ama. At magawa ko sana yon bago man lamang ako mamatay. Lolo Ben? Lolo, papasok po ako, ha? Lo, nakahanda na po ang agahan. Bumangon na po kayo, ha? Kain na tayo. Lolo? Naku, naapoy kayo ng lagnata. Papa! Papa, si Lolo Ben! Mataas po ang lagnat, dali kayo! Ano? Ano nangyari sa lolo mo? Bakit nilalagnat? Hindi ko alam eh. Tulungan niyo ko pa. Sige, kukuha ko ng gamot at isang basong tubig. Apo, Huwag kayong mag-alala, Lolo. Gagaling po kayo. Pa, dinalan ko kayo ng pagkain. Idala din akong gamot para inumin nyo't bumaba yung lagnat nyo. salamat, Edna. Oh, mukhang nangihina pa yung mga braso nyo, Ay, susubuan ko na lang kayo. Kailangan magkalaman ng inyong sikmura. Nga. Oh, eto. Salamat, anak. Hindi ako makapaniwala na ginagawa mo ito sa akin. Kaya ako to ginagawa kasi kayo pa rin ang ama ko. Edna, Ilang gabi ko tong pinag-isipan. At na-realize ko, dapat na ako magpatawad. Hindi na ako galit sa inyo. Pinagtatawad ko na kayo. talaga. Opo. Tinanggal ko na yung galit na nasa loob ng puso ko. At sa awa ng Diyos, naranasan ko ng makahinga ng maluwag. Magpagaling kayo, ha? Marami pa tayong gagawin na magkasama. Huwag niyo akong iiwan. Hindi, anak. Hindi kita iiwan. Pangako. Mahal ko kayo, pa. Mahal na mahal din kita, anak ko. Oh. Salamat sa Diyos. Tinupad na rin niya ang matagal ko ng kahilingan. Pagpapatawad pa rin sa mga taong nagkasala sa iyo ang tamang kasagutan upang maging payapa ang iyong kalooban. Mahalin natin ang ating mga kapamilya, lalo na ang ating mga magulang. Huwag nating sasaktan ang kanilang kalooban. Nagkamali man sila, bigyan pa rin natin sila ng pangalawang pagkakataon upang itama ang kanilang pagkakamali. At higit sa lahat, matuto tayong rumespeto sa bawat isa sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz,
at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutiab. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Krishna Sega at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ipirmahan mo to, lalabas kang duguan dito sa bahay ko. Baka nakakalimutan mo. May kasama akong berdugo rito. Siguro nga, mas gugustuhin ko pang mamatay ng may dangal dito sa kinatatayuan ko. Kaysa sa umayon sa kasinungalingang nakasulat sa papel na yan. Nasisira lang sa pagkatao ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba magsikap para sa mas dakilang dignidad? Maging mapagpakumbaba at magkaroon ng tapat na layunin ng puso? Mga kaibigan, sasagutin ang katanungang yan sa naging karanasan ni Nestor sa ating dunang sa kanyang panahon. Dito po tayo titira, Itay. Oo anak. Kukumpunihin ko lang yung konti yung barong-barong na ito para matira natin ng maayos. Pero may tubig po sa ilalim ng sahig, Itay. Tingnan niyo, para pong tubig kanal. Hayaan mo na anak. Pagdating ng araw, tiyak matutuyo rin yan. Sisinsinan ko lang yung ipapako kong sahig para malakaran natin ng maayos. Ay, Tay, sandali lang po ha. O saan ka pupunta? Ikaw nga kasi ang taga-abot ko ng mga pako pag kailangan ko tapos alis ka. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko po si Inay sa bago nating kapitbahay. Nakita ko kasi nakikipag-usap siya dun eh. Siya, sige. Pero huwag ka lalayo ha. Dahil hindi mo pa kabisadong lugar na ito. Opo, Tay. Ito yung pinakahanap buhay namin dito. Bumibili kami ng kilo-kilong paminta at bawang doon sa Divisoria. Pagkatapos, nire-repack namin. Tapos, tsaka dinideliver sa mga sari-sari store. Ganun po ba? Oo. Pero kanina nadaanan ko sa gawiroon yung ibang mga nanay na kape at asukal naman ang nire-repack. Oo. Yun naman yung dinideliver nila sa maliliit ding tindahan. Ay, alam mo na, sa ating mahihirap, uso pa rin ang tingi-tinging pagbili. Pwede ho bang ganyan na rin na maging hanap buhay ko pag tira namin dito? Ay, oo naman. Sa dami ba naman ng mga sari-sari store na pwede nating pagdeliveran? Ay, mamayang gabi, mamimili ako ng mga paninda sa Divisoria. Mabuti pa sumama ka sa akin para malaman mo kung saan yung pinakamurang tindahan na bibilhan mo doon sakaling magrepack ka na nga. Nako, salamat ho, Aling Emilia. Natutuwa akong magkaroon agad ng kaibigan na kagaya nyo. Kalilipat lang namin dito pero naging napakabait nyo agad sa akin. Kay Mang Subas siyang malaking bahay na batong yan ay tinatanong mo. Tigasing foreman kasi siya sa mga construction site na hawak niya. Kaya mabilis siyang naipakonkreto ang bahay niya. Mukhang may ibig talagang sabihin yung pagkakabigkas mo ng salitang tigasin, Emeng. Kasi nga, inuumid niya yung mga construction material sa site. Yun yung ipinampatayo niya ng bahay niya. Wala nang patawad eh. Pati mga ilaw at kawad ng kuryente. Nako, pati nga gripo at tubo, ninanakaw niya. Teka, paano mo naman nalaman ang lahat ng yan? Kasi sa kanya ako nagtatrabaho, Nestor. Ha? Ang totoo nga yan, oo. Pati sahod namin, dinidiskartehan ng taong yan. Ganun ba? No. Pero
Gusto ko pa rin sanang magpapasok sa iyo sa kanya ng trabaho eh. Kahit naghahalo lang ng semento. Ha? Padrinuhan mo naman ako. Alam mo naman, kailangan ko ng trabaho. Ay, sige. Susubukan kong i-recommenda ka. Pero, Nestor, inuunahan na kita. Masahol pa kay Satanas yang si Mang Subas. Sagad sa buto ang kawalang hiya niyan. Baka hindi ka tumagal. Bigyan mo muna ako ng 100 piso. Pagkatapos, pirmahan mo na itong biodata na to. Eh, para saan ho yung 100 piso, Mang Subas? Bayad mo rin sa pinirmahan mong biodata. Ha? Kailangan ko yan para alam ko mga detalye tungkol sa iyo. Nasa ganon, magkaroon man ako ng problema sa iyo, madali kita mahahanap. Emeng, Oh, tara na. ano? Tapos na kayong mag-usap ni Mang Subas? Oo. Siningil pa nga ako ng 100 piso sa pinirmahan kong biodata na galing sa kanya. Sabi ko naman sa iyo eh. Oo, ngayon. Napatunayan mo na kung gaano kaswitig sa pera yan si Mang Subas, ano? Oo. Akalain mo yung biodata na tigli 5 piso lang sa bilihan ng office supplies. Sa kanya, 100. Eh, kahit pa nga sabihin natin 10 piso lang yung Ay, naku. isang papel na yon. Ang laki pa rin ng patong niya. Di bale. Babawiin ko na lang yon kapag pumapasok na ako sa construction. Magsisipag na lang ako sa trabaho. Basta ha, mag-iingat ka sa kanya. Ibang klaseng nilalang yan. Ang saya po palang mag-alok ng mga niripak natin paninda sa mga tindahan na Nanay Emilia. Lalo na po, pinapakyaw po halo sa mga tinda natin. Uy, hindi na nga kamo tayo abot sa iba pa nating mga suki. Kasi nga, ilang balot na lang itong mga nirepak natin. Eh, tiyak, hanggang sa susunod na tindahan na lang napupuntahan natin. Siguro, kailangan na ho nating magdagdag pa ng mga iriripak, Aling Emilia. Pwede naman. Pero kailangan nating umisip ng paraan kung paano natin madaling maidi-deliver sa ating mga tindahan na pupuntahan yung ating mga paninda. Nakakangawit na itong pagbibitbit nitong bayong. Lalo na kung punong-puno ng paninda. Ay, magpagawa na lang po tayo kay tatay ng maliit na kariton. Para doon na lang po natin isasakay yung mga paninda natin. Ang dami pa po kasi niyang tirang kahoy eh. Pagkatapos niyang sahigan yung barong-barong, Nay. Aba? Oo nga no. Sige. Mamaya pag uwi natin, babanggitin ko kaagad sa tatay mo. Nestor! Mabuti at nasalubong kita. Papasok ka na ba sa construction site? Oo. Ngayon ang unang araw ko, di ba? Akala ko nga, nandun ka na eh. Galing na nga ako doon pero dahil sa malaking isyong pinag-uusapan doon ng mga trabahador tungkol sa'yo, kaya pinuntahan na kita dito sa inyo. Ha? Anong malaking isyong ibig mo sabihin, Emeng? Eh kasi ang sabi raw ni Mang Subas, ninakaw mo daw yung makapal niyang bracelet na ginto. Nagkakahalaga ng 100,000 piso. Ano? Oo. Wala akong kinalaman sa pagkawala ng bracelet na sinasabi ng matandang yun. Yan sabi na wala daw yun nung araw na pumirma ka sa sala nila ng biodata. Nakalapag lang daw yung bracelet sa lamesita pero pag alis mo daw, nawala na yung alahas. Malaking kasinungalingan yun. Hindi wala ngang laman ng bulsa ko nung araw na yun, kundi yung 100 piso na kinurap pa niya. Oy, anong balak mo ngayon, Nestor? Malinis ang konsensya ko, Emeng. At kung konsensya sa konsensya ang labanan, hindi ko uurungan si Mang Subas. Pinapunta kita rito sa bahay ko para pirmahan mo tong kasulatan na to na nagsasabing ako kukuha ng lahat ng sahod mo sa construction sa loob ng 5 buwan bilang kabayaran sa bracelet na ninakaw mo. Wala akong ninanakaw na anuman sa inyo. Kaya hindi ko pipirmahan ang papel na yan, Mang Subas.
Pipirmahan mo to, lalabas kang duguan dito sa bahay ko. Baka nakakalimutan mo. May kasama akong berdugo rito. Siguro nga. Mas gugustuhin ko pang mamatay ng may dangal dito sa kinatatayuan ko. Kaysa sa umayon sa kasinungalingang nakasulat sa papel na yan, nasisira lang sa pagkatao ko. Boy, talaga palang mahirap kausap ang isang kagaya mo may inautak. Pusing! Pusing! Oh. Lindol! Oo nga. Teka, palakas na palakas. Kailangan makalabas kagad ako sa bahay na ito. Hindi ko gusto unti-unting paggabiyak ng mga kapatid dito. Delikado na rito. Kailangan ko lang makalabas. Ngayon na! Asa ka ba, Berdugo? Huwag mo ako iwan dito! Tulungan mo ako makalabas dito! Berdugo! Napakalakas ng lindol na yun, ano, Tessa? Oo nga ho. Ang mainam lang sa mga bahay natin gawa sa kahoy, kaya hindi ganun katelikado kahit magiba. Ay, kumisan tuloy. Naiisip ko, may benepisyo pa rin yung pagiging isang mahirap. Pero nakita ho ba ninyo yung bahay na bato ni Mang Subas? Para pong pinulbos ng gumuho. Halos wala nang pader na naiwang nakatayo dahil sa lakas ng lindol na yun. Ang masaklap, hanggang ngayon hinahanap pa ng mga rescuer yung katawan niya sa guho. Pati na rin yung lalaking berdugo na kasama niyang nangaabuso sa mga trabahador sa konstruksyon. Sana nga ho, buhay pa sila. 1 linggo na rin na nakalilipas mula ng simula ng paghuhukay sa gumuhong bahay ni Mang Subas. Nang malaman ko ang tungkol sa bracelet na pilit na ibinibintang sa'yo ni Mang Subas, sinundan ko ng mga kilos nila ni Berdugo. Swerte namang isang gabi, nakuhanan ko sila ng video samantalang nagiinuman sa construction site. Pakinggan mo. Panoorin mo. Naipatalo ko sa online casino yung pinagsanlaan ko ng bracelet ko. Kaya kailangan kong mabawi yung perang nawala. At ang mangmang na si Nestor ang babawian ko. Bago pa lang siya rito sa construction, kaya tiyak na hindi siya makakapalag. At pag bumalag, lumpuhin mo, Bertugo. Areglado. Masyado kasi siya naging kampante sa mga ginagawa niyang pang-aabuso sa kapwa. Ang hindi niya alam, may ganti ang tadhana. Tama. Ngayon ako naniniwala ang hinahatulan tayo dito sa mundong ibabaw, sa mga kabutihan man o kasama ang ginagawa natin. Piliin pa rin nating palagi maging mabuting tao, Emeng, para sa ating pamilya. Gayon din sa ating kapwa. Oo, alam ko mahirap gawin. Pero sa bawat tamang desisyon at mga tamang hakbang natin, iyon ang magbibigay daan sa dignidad na nais nating madama mula sa atin ang iba. Isinugo tayo sa mundo upang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Pero sa paggawa ng mabuti, kailangang magsimula ang kabutihan mula sa ating mga sarili. Maging marangal at banal sa lahat ng hangarin at pagpapasya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
nga palang sinabi ni Chapoling? Pinsan, naglilibang lang ako. Sumasaya kasi ako kapag nakakausap ko si Ryan. May sense of humor kasi siya eh. Mina, para mo na rin niloloko yung nobyo mo dyan sa ginagawa mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong sa labis na paglilibang ay hindi namamalayang nauhulog na sila sa kapahamakan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Mina sa ating dunang sa kanyang panahon. Kanina pa tayo dito sa tabing dagat. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin kibo. Galit ka ba sa akin, Mina? Hindi. Nalulungkot lang ako dahil aalis ka na naman. Huwag ka nang malungkot. Para sa kinabukasan natin ito, kaya ako ginagawa. Para makaipon ako ng gusto. Nang mabigyan kita ng magandang bahay at kasal. Hindi naman ako naghahangad ng engranding kasal. Ang mahalaga, may basbas ng Diyos ang pagsasama natin. Pero siyempre, gusto ko pa rin maging engranding kasal natin. Minsan lang mangyayari yun. Kaya gusto ko maging memorable yun. Pangatlong alis mo na ito. Hanggang kailan ka pa ba mag-a-abroad? Pag nakaipon ako ng sapat para sa kotse, bahay at business, hihinto na ako sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Parang ang tagal naman nun, Aldo. Kaya natin to. Mabilis namang lumipas ang panahon. Tsaka, madalas naman tayong nagbi-video chat, di ba? Aldo, anak. Bukas na alis mo. Naihanda mo na ba lahat ng kailangan mong dalhin? Opo, Itay. Ngayon pa lang nalulungkot na naman kami ng nanay mo. Kayo naman, oh. Pangatlong alis ko na po ito. Hindi pa kayo nasanay. Kung maaari nga lang sana, ayaw na namin ng nanay mo na mapalayo ka pa sa amin. Sana dito ka na lang magtrabaho. Tay, hindi ko po kikitain dito ang sweldo ko sa abroad. Pwede, magnegosyo ka na lang dito. Hawak mo pa oras mo. Kasama ka pa namin ng pamilya mo. Sigurado ako, pati si Mina, yun din ang gusto. Tama po kayo. Pero marami pa po akong pangarap na gustong matupad. Kaya sana, maunawaan ninyo ako. Ano pa nga ba? Mag-iingat ka sana lagi, ha? At huwag mong kalilimutan ang laging pagtawag sa Diyos. Ikaw pala. Oo, pinsan. Dala ko na yung mga order mong product namin. Ah, ganoon. Halika, tuloy ka. Oh, heto na yung mga beauty products, Ruby. Thanks. Ang sipag mo, ha? Kahit na weekend, nagtatrabaho ka. Sayang din naman kasi yung kita. At saka, para malibang na rin ako. Nakakainip din naman kasi yung magstay lang sa bahay. Bakit hindi ba madalas tumawag si Aldo ngayon? Oo marami daw silang trabaho. Kaya ibinubuhos ko na lang ang time ko sa pagtatrabaho. Di kung gusto mo minsan sumama ka sa akin, mamasyal. Mag-malling tayo. O kaya
umattend ng business seminar. Meron kasi nagko-conduct ng ganon para doon sa mga bagong gustong magnegosyo. Sigurado ako pag nalaman ni Aldo na ganon yung ginagawa mo, matutuwa yun. Malamang. Gusto nun puro pagkakakitaan eh. Kaya nga, sumama ka na sa akin kahit na minsan. Hayaan mo. Pag-iisipan ko yan. O, kunin mo na itong order mo. May iba pa ako i-deliver eh. Malalim na ang gabi. Hindi pa rin ako dalawin ng antok. Ang dami ko nang nabasa dito online pero hindi pa rin ako antukin. Kumusta na kaya si Aldo? Isang buwan na siyang hindi nakakatawag o nakakapag-text man lang sa akin. Hindi wala rin PM. Ang hirap din pala kapag workaholic ang boyfriend mo. Aba, may nag-message sa akin? Hello, hindi ka rin ba makatulog na tulad ko? Baka pwede chat tayo. Sagutin ko kaya to para may makakwentuhan ako. Tama. Chat lang naman eh. Wala namang masama doon. Maglilibang lang ako. Totoong sinasabi ko sa'yo, Mina. Kahit sa video call pa lang tayo na pag-uusap. Ewan ko ba, nararamdaman ko na mahal na kita eh. Ikaw, Ryan, ha? Baka maniwala na ako niyan. Maliwala ka dahil hindi kita niloloko. I love you. Makita mo nga araw-araw. Hindi ako nagsasawang kausap ka. Pansin ko nga eh. Ang dalas mo akong tawagan at padalhan ng text. Madalas ka rin magpadala sa akin ng mga picture na may sweet messages. Dahil gusto ko maramdaman mo na talagang mahal kita. Ryan, hindi mo pa ako nakikita ng personal. O di, magkita tayo. At sagutin mo na rin ako para maging official na ang relation natin. Ano? Mina, kapag tinanggap mo ko, promise, lahat gagawin ko para maging maligaya tayong dalawa. O ano? Sasama ba sa'yo yung pinsan mo? Chapoling ayaw po, tinatamad lumabas. Ay, naku, ganyan talaga yan. Pagkagaling sa trabaho. Nasa kwarto lang niya, nakikipag-usap doon sa kachat niya. Oh, may kachat siya? Oo. Nakilala daw niya sa FB. At ang sabi niya, ay, boyfriend na raw niya, yung Ryan na yun. Ha? Bakit? Break na ba sila ni Aldo? Hindi naman. Kahit bihirang tumawag sa kanya si Aldo, alam ko silang dalawa pa rin eh. Bakit siya tumatanggap ng bagong boyfriend? Naglilibang lang daw siya. Naku, mahirap po yun, Chapoling. Baka mamaya mapasubo siya. Mamaya mapahamak. Pinagsabihan ko na rin siya. Kaso tuloy pa rin siya sa pakikipag-chat doon sa lalaki. Kausapin mo nga yung pinsan mo. Baka sakaling pagdalawa na tayo nagpapayo sa kanya matauhan siya. Totoo nga pala yung sinabi ni Chapoling. Pinsan, naglilibang lang ako. Sumasaya kasi ako kapag nakakausap po si Ryan. May sense of humor kasi yung tao. Alam mo, sa ginagawa mo yan, para mo na rin niloloko yung nobyo mo. Ito naman,
Sa internet ko lang naman boyfriend si Ryan. Uy, habang nagtatagal yung relasyon ninyo, gugustuhin na rin niya na magkita kayo. Sa bagay, gusto na nga niyang magkita kami. O, di tama ako. Tsaka isa pa ha, ginagawa mong cheap yung sarili mo. Ay, grabe ka naman magsalita. Sorry, pero totoo lang yung sinabi ko. Biruin mo, nakipagrelasyon ka sa isang lalaki na hindi mo pa nakikita ng personal. Eh, kung yun nga mag-boyfriend na matagal na magkakilala, nagkakalokohan pa kung minsan. O di lalo na yung sa FB lang kayo nagkaroon ng relasyon. Mina, gumising ka naman. Huwag kang patalo sa lungkot na nararamdaman mo. Huwag mong sirain ang magandang relasyon ninyo ni Aldo. Mina, bakit malungkot ka? I'm sorry, Aldo. Pero gusto ko nang tapusin ang relasyon natin. Ano? Hindi. Sabihin mong nagbibiro ka lang. Totoong sinabi ko. May iba na akong mahal. Isang taong hindi ako iniwan sa panahon ng aking kalungkutan. Hindi, Mina. Tawarin mo sana ako. Diyan ka na. Huwag kang umalis. Mina! Mina! Ha? Panaginip. Ang pangit ng panaginip ko. Pero, posibleng mangyari yun. Pa, bihis na bihis ka, anak. Aalis ka? Opo, Nay. Susundin po ako ni Ruby. Saan kayo pupunta ng pinsan mo? May dadaluhan po kaming business seminar. Uy, mala. Nagka-interest ka doon. Naisip ko po kasi na baka pwede kong gamitin sa negosyo ang konti kong ipon. Kahit naman daw maliit lang ang puhunan, may maituturo silang business. Malilibang na po ako. Mas kikita pa po ako. Abay, maganda yung gagawin mo. Malalayo ka pa sa tukso. Tama kayo, Nay. Kaya nga, tinapos ko na rin yung relasyon namin ni Ryan. Ipinagtapat ko na rin sa kanya na may nobyo na ako. Ay, naku, salamat naman. Yun naman talagang tama eh. Mahal ko po si Aldo at ayoko pong masira ang relasyon namin. Buti hindi nagalit sa si Ryan. Hindi po. Nagpasalamat pa nga siya sa akin eh. Dahil naimulat ko raw siya sa kanyang pagkakamali. Bakit siya nagsalita ng gano'n? Kasi po, OFW rin pala ang girlfriend niya. Masaya ako dahil narito ka na uli, Aldo. Pero yun nga lang, 1 month ka lang dito. Hindi na, Mina. Dito na ako forever. Ha? Hindi nga totoo? Aldo, hindi ka naaalis? Oo. Magnenegosyo na lang ako dito. At ipagagawa ko na rin na ang magiging bahay natin. Oh, Aldo. Sobra mo akong pinasaya sa sinabi mo. Ayaw kasing mangyari yung panaginip ko eh. Panaginip? Anong panaginip? Nakikipag-break ka raw sa akin dahil sa iba. Ano? Hindi mangyayari yun, Aldo. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Kaya gusto ko, sa lalong madaling panahon, pakakasal tayo. Ang katatagan sa tukso ay dapat na masumpungan sa lahat ng tao upang siya'y hindi maigupol ito sa kanyang panahon. Nga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas,
Susan Robles at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Butia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Ngayon sabihin mo, sino mas nakakahiya? Ang anak natin may kapansanan sa pag-iisip? O ang anak mo sa labas na kahit nasa tamang pag-iisip, nakuha pa rin sirain ang kanyang buhay? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming pagsubok ang kaakibat ng pagiging magulang. Hindi lamang ang pagdadala ng pamumuhay, kundi maging ang sa mga anak. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Elenita sa ating dunang sa kanyang panahon. Bigay mo sa akin pera ko, Cindy. Huwag mo kuha. Huwag. Ano magagawa mo kung hindi ko ibalik, ha? Bad ka. Magnanakaw. Kuha ka pera, hindi iyo. Akin yan. Dapat nga hindi ka na binibigyan ng pera eh. Ha? Kasi wala ka naman silbi. Bobo. Ano? Autistic. Magnanakaw. Magnanakaw ka. Mami, ba't niyo ko sinampal? Dahil hindi tama ang ginawa mo sa kuya mo. Kinuha mo na nga yung pera niya. Nilait mo pa. Nagsumbong pala sa inyo ang autistic na yon. Kaya ko naman nagawa yan dahil siya na ako nang kumuha ng pera sa akin eh. Sinungaling ko. Mami, Talaga? lagi niyo na lang siya pinagtatanggol kahit mali naman siya. Para sabihin ko sa'yo, hindi siya nagsumbong. Nakita ko at narinig ko lahat. At ginawa at sinabi mo. Bakit ka ba ganyan sa kapatid mo? Mami, Bakit ikaw pang unang maapi sa kanya? Ang dapat nga maawa ka sa kanya, mahalin mo siya dahil may kapansanan siya. wala akong kapatid na tulad niya, Mami. Ikinahiya ko siya. Elenita, bakit sinaktan mo si Cindy? Rafael, kilala mo ko. Hindi ako basta nananakit. Ngayon ko lang siya nasaktan. Dahil sobrang ng palalait na ginagawa niya kay Jason. Dahil lang sa anak mong autistic. Huwag mo siya tawagin autistic! May pangalan siya, Rafael! Di ba ikaw pa nga nagbigay nun? Oo, ako nga. Pero yun ay dahil hindi ko pa alam ang malaking diferensya niya sa isip. Rafael, kahit ganon siya, anak pa rin natin siya. Bigay ng Diyos! Kaya dapat nating mahalin! Hindi ko matatanggap ang isang katulad niya sa pamilya ko. At ikaw, ayoko na sasaktan mo pa si Cindy. Lalo na kung dahil lang sa autistic mong anak. Wala kang karapatang saktan si Cindy. At bakit wala, Rafael? Sabihin mo. Basta gawin mo sinabi ko. Kung ayaw mo, saktan ko rin ang anak mo. Bakit ganyan ka sa sarili mo, anak, Rafael? Paano mo na-attain na pagmalupitan ang sarili mong anak? Mami!
Teacher, dito na si mami ko. Ay, Teacher Celeste, magandang hapon po. Good afternoon din po, Mrs. Cortez. Mami, sabi teacher, may award uli ako. Dami-dami daw! Totoo po yun. May award uli ang anak ninyo sa kanilang graduation. Masaya ho ako malaman yun, Ma'am Celeste. Kasi po matalino siya at mahusay pa mag-drawing kahit na may kapansanan. Kaya nga ho Color. proud ho ako sa kanya. Color. Hindi po ba? Dalawa sila Pencil. magkapatid? Tsaka Siguro, paper. matalino rin ang Ano ba yun? bunso ninyo. Hindi po Katunayan, puro pasang-awa ang grades niya. Anyway, sana po makapunta si Sir Rafael sa graduation ni Jason. Yan. Yun din ho sana ang gusto kong mangyari. Tapos, si Pero- mami, sabi siya, Palagay ko ha, hindi matutupad yun. Hindi ho kasi tanggap ng asawa ko yung anak ko. Nakakalungkot naman. Napakalaki po kasi ng magagawa ng magulang para sa ikapagtatagumpay ng kanilang mga anak. Lalo na nga at may kapansanan pa. Ma'am Celeste. Pero wag po kayong mawala ng pag-asa. Ilapit niyo po sa Diyos ang inyong problema. Ipagdasal niyo po na hipuin ng Diyos ang kanyang puso. Yung puso po ng asawa niyo para magbago. alam mo ako, Wala pong imposible sa kanya. Preng Rafael. Marami ka na nainom ah. Ba, hindi ka na makauwi niyan. Ikaw rin naman, lasing na. Ay, walang problema. Nalito naman ako sa bahay ko eh. O, ikaw, mamaneho ka pa para makauwi. Alalay na. Baka madisgrasya ka. Ha? Pare, pwede kayang Oh, dito na ako matulog ngayong gabi. ha? O, bakit pre? Ayokong makita ang pagsasaya ni na Elenita sa bahay. Dahil sa graduation ni Jason. Graduation? Pinag-aaral din pala niyo, inutil na yun, ha? Siya lang ang may gusto noon, Roger. Ako eh. Wala rin naman silbi yun eh. Hindi rin niya magagamit. Oo nga. Madalas nga natin pag-usapan yun eh. Pabigat nga lang sa inyo yung batang yun eh. Alam mo, pre, kung akong nagkaanak ng ganon, autistic, Oh. lako, malamang, tulad mo rin ako, baka mas masaul pa. Sige, pare, dito ka na matulog, ha? Okay. Bukas pa naman ang uwi ng misis ko at ng anak namin eh. Susuka na naman ako. Cindy! Hindi ko mapigilan. Cindy! Bakit? Sakit ka? Ha? Umalis ka nga dito! Oh, Baka maging autistic din ang magiging anak ko dahil sa'yo! Anong ibig sabihin nito, Cindy? yan o. Mami. Buntis ka? Ha? Jason, Ma'am, go to your room muna, anak. Sige na. okay po, okay. Okay. Ngayon, Cindy, magtapat ka. Buntis ka ba? Kaya ka nagtududual? Opo, Mami. At sino nga ba yan? Niloko po niya ako. Sabi niya, binata siya. Yung pala, may asawa siya. Walang niya ka. Kaya pala bababa ang mga grades mo? Yung pala lalaki ang inaatupag mo? Ha? At nagpabuntis ka po? Bakit sinaktan mo na naman si Cindy? Dahil nagalit ako sa ginawa niya. Hindi pa sabi ko wag mo na siyang sasaktan muli. Ang hirap sa'yo. Kinukonsinti mo si Cindy sa mga mali niyang gawa.
Kaya siya lumaking suwail, malayaw. Kaya yon, naloko ng isang lalaki may asawa at nabuntis. Nagulat ka? Ha? Nagulat ka? Bakit? Dahil ang sinabi lang ni Cindy, sinampal ko siya? Elenita! Buntis siya, Rafael! At hindi pwedeng pakasalan ng lalaki dahil may asawa yon. Hindi! Ngayon, sabihin mo, sino mas nakakahiya? Ang anak nating may kapansanan sa pag-iisip o ang anak mo sa labas na kahit nasa tamang pag-iisip nakuha pang sirain ang kanyang buhay? Elenita! Alam mo, minahal ko't itinuring na tunay kong anak si Cindy. Kahit bunga siya na pagkakamali mo. Pero ikaw, Rafael, nasaan ang puso mo? Bakit hindi mo magawang tanggapin at mahalin ang tunay nating anak? Mami, Bakit ka umiiyak? narinig ko po yung pag-uusap ninyo ni Daddy. Cindy, Sorry po. Sorry po sa lahat ng mga kasamaan ng ugali ko sa inyo ni Jason. Hindi pala ako dapat naging mapagmataas. Hindi pala. Ay, tapos na drawing ko. Pakita ko to bukas, mami ko. Tulog na ako. Antok na ako eh. Pero, uhaw ako. Inom muna ako tubig. Punta ako dun sa may rep. Step! No! Step! No! Ay, ano yun? May tao? Magnanakaw! Magnanakaw! Mami! Tumakimik ka! No! Walang gaka! Sinaksak mo siya! May baril siya! Elenita, kumusta na si Jason? ligtas na siya sa kamatayan. Salamat sa Diyos. Iniligtas mo ang anak namin. Bigyan mo po ako ng pagkakataong makabawi sa kanya. Rafael, Elenita, nagsisisi na ako sa mga ginawa ko sa ating anak. Kanina, matapos kong sampahan ang kasong magnanakaw na yun na narito rin sa ospital, hiniling ko sa Diyos na iligtas niya si Jason para maituwid ko pa ang pagkakamali ko sa ating anak. Ang anak ay biyaya ng Diyos sa magkabihag. Maging siya ay may kapansanan. Kaya naman siya'y dapat na mahalin at ingatan upang siya ay huwag bawiin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benhamid, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang